The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOG, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, good morning. Kailangan mataas ang energy natin, Kuya Romel, ha? Kahit hindi pa tayo nag-almusal. Ano ba? Kaya mataas ang energy natin. Medyo puyat pa. Oo nga eh. Saan ka ba galing, Kuya Romel? Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa amin, ha? Dito sa DZRJ 810 AM. Secret. Galing ako sa convention eh. Ay, pasalamatan ko siyempre. Siyempre, ano yun? Ang Federated Distributors Inc. Aha. Oh, sa pamumuno ni Boss Pepe Cheng. Aha. Kay Sir Benedict Aguirre. Aha. At siyempre kay Boss Ronald Tieng. Saan ginanap ba yan? National Distributor Conference na yan? Sa Manila Hilton. Ganun lang. Walang-wala eh. Uy, ayun yun, oh. At siyempre pasalamatan ko yung yan kami, di ba? Aha. Yan yung masipag na account executive na si Gamaliel Cabangon. Ano rin natin yan, viewers yan, ha? Isa nanalo yan, ha? Nanalo nga, Sa mga nanonood sa amin sa digital box, sa GMA for the Box, at sa YouTube, Facebook, kaya pinapakita mo namin yung images ni gwapong-gwapo si yung Ruel dyan, ha? Kaya papasalamatan ko ang Federated Distributors Inc. or FDI. Isa rin sa sumusuporta sa ating programa yan. Naalala ko kayo rin, yung mga kape-kape, mga juices, di ba? Oo. Uy, naku, baka meron uli. Kaya pala doon ka pala napuyat, Kuya Ruel. Pero okay naman, naging smooth naman siguro yung conference. Magandang kinalabasan. Maganda dito. Alam mo kung ano yung maganda dyan? Yung sasakyan ko puno ng loot bags. Ayun, dapat maramdaman naman ni Ariel yan. Uy, siyempre, huwag natin kalimutan yung mga nagbe-birthday. Sino may birthday? Aga, may pabati ka agad. Siyempre, happy birthday kay Ma'am Carmen Santos. Aha. At saka kay Sir Raymar Herrera. Saan kaya ang birthday party natin? Ayan, yan ang tanong. Saan ba? Tita Carmen, ha? Oo nga. Andito lang kami. Papadala nga dito daw yung si yung aking inaanak na si Charlene Ihe. Tsaka yung aking inaanak na si Noel. Papadala almusal sa atin. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Oy, meron tayong bagong papuputukin, ha? Meron na naman. May papasabog ka. Tayo, dito lang maririnig yan. Dahil bawal ang fake news dito sa DZRJ. Wala pang Happy New Year, papasabog ka na naman. Pero yun nga, may bago tayong nakuha impormasyon. Dahil election na nga ako yung Ruel, di ba? Talagang, pwede ka na palang sumali sa intelligence. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, matinong tao yan. Si DSWD. Dati naming mayor yan sa Valenzuela City, no? Pero sa tingin ko, alam kaya niya to na pumapalag na ilang empleyado, no? Kasi may pinapipirma sa kanila, no? Na maglabas ng pondo. Milyones, Kuya Ruel. Yan ang Department of Social Welfare and Development. Hindi na natin babanggitin kung saan yun, pero may nakuha tayo, lumapit sa atin na
pag hindi nila pinirmahan yung pondo, itong eleksyon kakasuhan sila ng insubordination. Naku, abangan nyo na mamaya at kung magkano ba yun at kung saan. Mag-tune in kayo dito sa aming programa dahil dito bawal ang fake news rito. Kami po member ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang KBP, at mahigpit na nagbabawal sa ating Code of Conduct, Kuya Ruel, na magpalaganap ng fake news. Kaya maganda yung mga ginagawa ng TRICOM ngayon. Na ginigisa yung mga vloggers. Dapat may accountability ka at responsibility. Kasi pwede mo siraan ng isang tao. Oo. Diba? Tapos magsasorry ka. Bandang huli. Kaso yung mga narinig ba yung pagsorry mo? Ayun. Diba? Kung nag-vlog ka, fake news. Ang dami nakarinig. Dahil 1 million nakarinig. Tapos magsasorry ka, tama-tama, hindi sila nakapag-tune in. 1,000 lang yung kawawa. Parang nanalo. Kaya sabi natin, pinakamatinding kalaban natin sa ngayon, ngayong itong century na to, ito yung pagkalat ng fake news kasi ang laking epekto yan sa personalidad, sa bansa, sa ekonomiya. Ang dami hong epekto niya. Pangit daw pakinggan yung fake news. Dapat daw, kung di DM, MD. Misinformation or disinformation. Okay. Yan. Okay, sa ating tanong sa bayan, para kayo manalo ng aming pakulo, yung 100 pesos GCash o load, ito ang aming tanong at marami nang sumasagot, Kuya Ruel, no? Ito lang naman namin ay opinion nyo lang komento sa aming tanong sa bayan, kidnapping at iba pang krimen sa bansa. Lumalala na nga ba sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr.? At nagpalabas na nga ng statement ng yung Ruel, yung iba't ibang grupo na lumalabas na medyo mataas na nga. Sagutin natin initially in 2023 at may 26 kidnapping. Noong 2024, 32. At ngayon, January to April pa lang, 13 na. 13. Pangit daw yung 13 na yung number. Oo nga nakakaya pala, nakaka-alarma ho yun. Ganun kaya nga ito pinagsama nga panawagan ng kanilang public statement at iba-ibang Chinese organization and communities. Kasama na rin yung Filipino Chinese Youth Business Association Incorporated, Filipino Chinese Chamber of Commerce, at iba pa nagsama-sama at lumagda sa isang manifesto na humihingi ng hustisya sa pagkamatay ni Anson Kwe ng Ellison Steel. So steel magnet pala. At ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Nakakalungkot yun. Nakita ang bangkay niya sa Rodriguez Rizal. Tayo, kinukudinan natin mga kanyang klaseng Kuya Ruel, dahas o krimen. Dahil walang puwang yan sa ating lipunan. Okay, ang tanong sa bayan na yan, siyempre hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasa yan sa Philippine Standard, hindi siya kamahalan pero maganda ang quality. So be safe ngayon. Ang daming sumasagot dun sa ito lang natin parang survey ba, 'di ba, na sa tingin nyo, kasi sabi nga ng isang komento, diba, Kuya Ruel, lahat naman ng presidente may ganyang klaseng mga krimen, di ba? So kung gusto mo magbago, impisahan mo sa sarili mo. Parang gano'n, di ba? May kasabihan yan. If you want change, be the change itself. You will be the change itself. Tama. Okay. Sa oras na 10:09 na po nung umaga, ngayon ay April 12, 2025. Sana nasa mabuti ho kayong kalagayan. Nasan man kayo, may mga pinagdadaanan. Sabi nga, daanan nyo lang. Huwag nyo lang tambayan yan. Dahil sabi nga, nothing is permanent. So pati problema nawawala. Oo. Hindi permanent yung problema. Unless kung mag-stuck ka lang dyan, di ba? Bumangon ka. Sabi, mas saswertein ka. Paano ka saswertein? Kung nakahiga ka lang. May kasabihan yan, di ba? Stand and deliver. Wag kayo patulog-tulog. Ayun. Sabi nga, di ba, lang walang tulog, wag lang walang gising, di ba? Pero may nabasa naman ako, napaka-importante yung Kuya Ruel ng tulog,
Di ba? May mga naranasan daw na sleep apnea na pag hindi maayos ang tulog mo, lahat epektado ka. Di ba sabi mo nga, yung nangyari road race, baka masama gising. Oo. Kaya talagang mahalaga ang tulog ang initially, sinasabi ng doktor, 8 hours ngayon, Ruel. Sa mga bata, mga 10 o 12. Sa mga sanggol, 14 hours nga. Sabi. At saka maganda talagang tulog kasi dapat maaga. Aha. Maaga ka matulog, dapat yung body clock mo. Kasi pagka natulog ka na maaga, within 3 to 4 hours, nagpo-produce siya yung tinatawag na pituitary gland. Yan yung pampatangkad. Okay. After noon, magpo-produce yung katawan mo ng melatonin. So, lalo masarap ng tulog mo. After noon, yan yung nagpo-produce ng cortisol. Yung cortisol, hindi siya masyadong maganda sa katawan. But doon pa lang ikaw matutulog. So, nalipasan na yung pag-produce ng pituitary at saka ng melatonin. So, bad hormones na yung nagpo-produce. Kaya pagka late ka, masama. Kaya yung immune system mo, bababa rin. At saka at the same time, mabilis kang tumanda. Yun pala. Kaya pala batang-bata ka, lagi kang tulog ha. Lagi ba akong tulog? So, yun nga, mahal ka talaga ang tulog, yung Ruel ha. So, yung tulog na talagang mahimbing daw Dapat, hindi yung, hindi pa putol-putol. Hindi yung gigising ka. Kaya dapat straight. Yung straight ka na 4 or 5 hours lang yan. Okay yan. Basta dire-diretso. Dire-diretso at saka malalim na tulog. Nag-repress uli yung body mo. Iba pala yung tulog sa gabi sa umaga. Diba? Kung natulog ka kung ang trabaho mo sa gabi, tapos tulog sa iba pa rin daw yung ano nun. At mas maano talagang dahil yung body clock mo, mag-iiba Yes, body clock mo. So, maraming palang medyo mainitin ng ulo. Lalo na nga, sobrang init ngayon, Kuya Ruel, ha? Mainit yung panahon, tapos masama pagising mo. Masama pagising mo. Nag-iisip ka pa kung ano yung... Ayun! Di ba? Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, nag-iisip, ano kaya kakainin ko mamaya? Naku, kaya nagkakaroon ng mga road rage. Okay, Kuya Ray, basahin na natin itong mga piling headlines itong nagdaang linggo. Ito na nga, mga salarin sa kidnapping murder sa negosyanteng si Anson Cue at driver na si Armani Pabilio. Ito tukoy na ng PNP. Chief PNP Romel Marbil nadismaya kay dating anti-kidnapping group head General Elmer Ragay dahilan ng pagsibak dito sa pwesto. PNP Chief Marbila, pinakakalaman na ang Filipino-Chinese community sa gitna ng kidnapping case. Anya, titiyakin nilang seguridad ng lahat ng negosyante sa bansa. Sana hindi lang mga Chinoy, kundi lahat ng mga negosyante namumuhay ng maayos. Basta walang crime. Di ba? Yeah. Samantalang 8 pulis sa Ormoc inaresto kasunod ng pamamaril kay Albuera Leyte, mayoral candidate na si Kerwin Espinosa. At may bata pa akong nadamay dyan, na habang nasasayta sa States, pati yung kanyang vice mayor na babae, natamaan. Pero akala ko lucky 8. Di ba yung sa EDP, 8 din? Oo nga. Ito rin, 8 din. 8 rin. Mga maswerte ngayon ng lucky 8 police captain na team leader ng mga operatiba ng DSOU sa EPD na pumasok at tumangay ng mahigit hindi lang 55 billion to, alam ko sa bahay ng isang Chinese businessman. Inilagay na sa AWOL status ng PNP, yung absent without official leave. Dahil hanggang ngayon hindi pa nagpapakita itong team leader nila na isang police captain. Ba, lumantad ka na. Kaya nagbilang? Baka nagbibilang Hindi pa 85 ICC lawyer tiniyak na marami pang maaresto kasunod ni dating Pangulong Duterte sa kasong crime against humanity. Yan ang abangan nating susunod na kabanata. Marami yan. Mga 2 o 3 pa. Samantalang 6 sa 10 Pinoy pabor sa litisin si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ayon yan sa isang survey. Memorandum order para sa safe conduct ipapasa sa mga rebelde mag-apply ng amnesty nilagdaan ng Pangulong BBM. Yan, ito yung safe conduct pass. Yung safe conduct pass yung hindi dapat silang huli ng AFP o ng PNP dahil nag-apply sila habang naka-apply sila sa amnesty. So, yung mga rebelde,
So, ito maganda tong ginawa ni Pangulong BBM na para sumuko na yung mga rebelde, ibaba na yung armas at mamuhay sila ng tahimik. Kumbaga, wala silang alinlangan na hulin sila o arestuhin. Kasi habang nag-apply sila ng amnesty. Paano ka makapag-apply na amnesty pag papunta ka pa lang? Huliin ka na. Kaya maganda tong very historical tong memorandum order na safe conduct pass na nilagdaan ng Pangulong BBM. Samantalang awayang Senadora Chis Escudero at Senatora Amy Marcos namuo matapos sa palayain at questionin ng pag-cite in contempt na ni Senadora Amy kay US Special Envoy Marcus Lacanilaw. Sinite in contempt kasi raw nagsisinungaling talaga naman. Ang gugulo nila. Maynila, nasampulan ng Oplan Baklas sa mga illegal campaign posters. Mahigit 300 posters minaklas sa kahabaan ng Quirino Avenue, Sebel Rojas, Onyx at Pedro Hill. Hindi lang 300, Kuya Red. 3,000 3,000 poster yun. So, ang dami pa naman ba? Kung doon sa simpleng pagdabag lang nagagawa naman ito. Paano pa kaya pag nanalo? Nanalo, nakupo na. Kaya pag may ganun, huwag nyo iboto. No. Kasi simpleng rules hindi kaya sundin. Tama. Mga biyahero, ito nako, malapit na pala. Mga biyahero para sa nalapit na Semana Santa, dagsana sa PITX, MMDA, nag-inspection na rin sa mga bus terminal. Drug testing sa mga bus driver, sinimula na. Alam na ng mga bus driver, uminom na sila ng gatas. Pag resulta, negative sila. Samantalang LTFRB, tiniyak na libre at walang bayad ang mga comfort rooms sa mga bus terminal sa buong bansa. Ito nga yung Kuya Roy, diba? Punta ka ng bus terminal, may bayad ako nagbabayad Dapat wala ng bayad. Dapat wala ng bayad dahil sasakay ka na nga sa bus nila diba? Dapat cover ka, ginagawa raw hanap. Hindi lang sa iba, hindi lang 10 piso. Hindi, iba yun Pagka ilang, pero pag may gagawin ka, 20. May category pa may classification. Kukuha siya ng tubig Pag maliligo kaya, 50 pesos. Baka 50. Kasi may sabon yun shampoo. Extreme heat, ito na nga binabala, extreme heat index binabala ng Pag-asa na mararanasan ngayong araw. 18 lugar sa bansa, ito yung sinasabing mas may matinding mararanasan. Samantalang kakapusan ng tubig, nako, mararanasan ngayong panahon ng tag-init, yan sa MWSS. Yan ba yung El Nino, di ba? Pag El Nino, yung tagtuyo. Pero hindi, Kuya Ray, wala na yung yatang El Nino ngayon. Pero ito lumalabas talagang summer lang. So, mawawalan ako. Mahirap po yan. Kaya mag-ipon-ipon na. Samantalang palitan ng taasan ng taripa ng China at US, malaking epekto sa mga maliliit na bansa sa Asia ayon sa mga negosyante. Oo nga pataasan sila. Sa 17%, hindi naman dahil ginagagawin ng 125%. Medyo malaki talaga sa China, 142. 142. So, ano na mangyayari sa mga negosyo? Tsaka magtataas yung mga bilihin. May bibili pa kaya? Pagkain na lang. Kasi lahat ng pero ang China, Kuya Ruel, tinasan na gumanti. Di ba doon ba ginagawa yung mga product ng US di ba? Pag nilabas na yon, magmamahal na yung product sa merkado. Di ba kasi tinaas mo. Magbabounce din sa kanila, magmamahal yung produktong gawa ron, kaya nga doon din nila kasi mura, cheap labor doon sa China, di ba? Kumpara sa US. At saka tamad daw yung mga Amerikano kaya doon din sa China yung mga product na like, di ba pang product sapatos. Tamad na reklamador daw. Reklamador pa. Kaya pala. Para dito na lang sa Pilipinas. Ayan. Sipag pa. Dito na dalhin daw. Sabi ko. Okay. Yung piling-piling headlines na po yan ay hatid sa inyo siyempre ng nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Thank you, King's Herbal Supreme Capsule. At siyempre, yung liquid niya,
Ilang ml ba yung Kuya Ruel? 750 ml. Yan yung pioneer. Yung talagang una-unang nilabas. Tamang-tama. Pagkatapos nun, may mga nagsilabasan, pero ito yung original. At yan ay approved ng Food Drug Administration na tagang legit na legit. Kaya pag wala hong ganyan yung isang produkto, peke ho yun. Hindi dumaan sa maayos na proseso. Ano sabi ni Karay? Sabi niya, walang gamot sa kamatayan. Pero may lunas sa karamdaman. Yun. Pero paano pagka broken-hearted? Ano ba? Walang lunas sa may lunas naman sa broken-hearted. Ano pare? It's 10:21 na po ng umaga. Muli, ang binabanggit natin kanina, yung sa DSWD. Alam nyo ba na pinapipirman sa mga empleyado, paging DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinapipirmahan sa kanila, magkanong halaga, Kuya Ruel? Magkano? 25M. 25M. 25 million? Oo, nang walang nakalagay na anumang detalye kung saan dadalhin yun. Oo. Di ba ma-audit yan? Di ba sa audit kailangan pag naglabas ka ng funds, dapat meron siyang certain na kung saan gagamitin. Tama. Tapos di ba kung naka-detailed, di ba? Naka-detailed kung ano yung paggagamitan, di ba? Kaya nga ayun ang medyo malaking tanong. Saan ba mapupunta? Ito ba yung sa AIX na sinasabing individual in crisis situation? Ayuda to Kuya Ruel, yung AIX na yon, individual in crisis situation. Sa AKAP ba? Ito yung AKAP na ayuda sa kapos ang kita program na binibigay ng DSWD. Tayo wala, kapos na kapos din tayo. Kapos din kami. So, pero 25M, natatanungin mo kung saan i-withdraw. Mamaya, abangan nyo. At pinapipiraman sa nakasign na empleyado yung halaga na yon at ibibigay lang sa iilang tao. Paano kung ikaw yung pumirma? Di ba, ikaw Kuya Ruel, kung sino yung signatory sa isang cheque? May responsible? Siyempre, ikaw po nakapirma ka Di ba? So kaya pala medyo alinlangan yung ibang empleyado ng DSWD dun sa issue na yun. Na pipirma sila dahil paano pag nagkaroon ng aberya, sabit sila. Hindi mo naman pwede i-deny. Pirma mo yan. Di ba? Sasabihin sa'yo, sa tanda mo yan, pumirma, pumayag ka, tapos sasabihin wala kang alam. Yun ang doon. Di ba? So, sa bangko, kung sino yung signatories, no? Walang liability iba pa kung specialist na nagutos sa'yo. Kundi ikaw ang pumirma. Ako pumirma. Pero nasa'yo yung pera. Ako pa rin nakabulin. So walang responsibility yung kasi walang paper trail. Parang sa ano yan, sa gubat, yung may trails. So kung siyang nakapirma o iba pa, yung nag-utos, hindi pipirma, walang liability, di ba? Unless kaya pala sila pinasasabit. Unless na may coercion. Yan, yung nakatutok yung baril sa'yo. Ayan, paging DSW Secretary Rex Gatchalian. Ito'y lang naman. Pinapaalam lang namin sa inyo na may nangyayaring ganyan. Dito yan, nangyari daw yan sa Metro Manila. Ganun ba? DSW Metro Manila. Abangan nyo mamaya, may iba pa tayo, hindi tayo sa i-withdraw. Banggitin natin mga nasa live. Si Josa Mora sabi, good morning Sir Ricky and Sir Ruel. Si Hil Ablasa, sumagot medyo tumaas ang krimen ngayon kasi ang panahon ni Digong agad at tago ang balita. Sabi ni Gabriel Gumapo, pinapatrending lang na DDS yan. Ang mga krimen na yan. Ito may nangyari. Mi Amor, good morning Double R. Sana stay hydrated. Pwede naman. Padala mo kami ng mga ng water. Mga energy drinks. Sabi ni San Gabriel, thank you pala, nakikinig siya ngayon at nakatune in. Good morning, paring Ruel. Kay Pen Elope, maalinsang umaga po, grabe lang ang heat index ngayon. So stay hydrated nga. So kay Grace Gorgero, hindi yan totoo na tumaas ang krimen. Ang tumaas talaga ay bilang ng kamote rider. Kamote rider ba tumaas? Good morning kapatid. Yes, kay Yase, good morning sa lahat. Thank you.
Mas pa lang ka motor driver. Pero ang MMDA, merong seminar para sa mga basic training ng motorcycle. Mag-enroll kayo dyan kasi iba, wala talagang nakahawak lang. Wala talagang training ko yung Ruel, diba? Pero pamangkin ko kahit hindi dumaan, alam niya, siguro sa kakabasa niya na geto bawal ba? So sa tama kang sabi ko, baba mo na ako dito. Tito, hindi pwede. Ito yung tamang babaan. Sa bagay, no? Kasi magaling, minsan yung rules is logic lang yun eh. Aha. Di ba? Common sense. Common sense Okay. Di ba? Na alam mo naman bawal papark mo sa nasakyan mo sa gitna ng kalsada. Hindi mo na kailangan, di ba? Isipin mo lang. Simple lang. Diba? Sentido common lang. Yan ang pahiranin lang. Pero ito nga, dami. Di ba? Like kanina, may nag-cut sa atin. Kuya Ruel. Hindi natin, blind spot yun. Hindi natin makita. Bilang sumulpot na lang. Nasa kaliwa mo. Driver seat, di ba? Kanina. Ano yun? Ano pa ho yun, banggitin natin, Grab driver pa ho yun ng motorcycle, no? Na dapat may training din sila dyan, no? May training naman yata yan. Sila, yung tao lang yata hindi sumusunod. Kasi bago ka makapasok dyan, Kuya Red, dadaan ka muna sa seminar ng Grab. Bago ka nila tanggapin na member. So ganun lang pala pagka nag-a-apply ka, lahat ng rules sinusunod mo siguro pagka nag-apply ka doon sa di ba? Pero kapag actual pag nakalabas na, hindi naman ako nakikita Pero malaking sampalo dapat may penalty yung mga iba pang banggitan natin. Ano ba yung mga Grab, mga Joyride, Mobit, at iba pang mga motorcycle riding app na dapat, kasi karamihan silang na-involve ko yung Ruel di ba? Alam, meron nga akong suggestion ano? Alam mo, kagaya niya, kunwari, nag-violate ka sa traffic violation, babayaran mo. O so, takbo na naman siya. Ano kaya, wag mong pabayarin? Pero, isuspend mo na hindi siya pwedeng gumamit ng 1 linggo. Siyempre, kung yun ang kinububuhay niya, hindi ako pwede kasi pag hindi ako nakalabas ng 1 week, magugutom ako. So, sa tingin ko titino. Titino sila. Hindi kagaya, bayaran mo lang yung yung violation mo, takbo na naman bukas. Di ba? So, dapat may talagang medyo mahigpit sa mga ganitong bagay. Tama. Kasi nga, nasa kalsada ho kayo at seguridad ng pinangangalagaan yan. Kaya nga sabi ni Paulo Miguel mataas kaya at mainit ang ulo. Akala daw lang nila, meron silang hawak na titulo sa kalsada. Kaya ba? Anyway, mamaya basahin nung napit na sang katerbang mga komento ng ating, isa lang, banggitin natin ang ating kaibigan taga Las Piñas Oy, may nahuling dyan drug laboratory sa Las Piñas. Recently lang, ito lang. Hapon lang yata yan. Joseph Enriquez, sabi niya doon sa ating tanong na lumalala na nga ba ang kriminalidad sa ating bansa. Sabi ni Joseph Enriquez, oo, parang nawawala ng ngipin ng batas. Di na takot mga kriminal gumawa ng dumal na krimen. Dapat bigyan ng diin ang hanay ng pambansang sandatahang lakas para mawasan ng paggawa ng krimen. Ang problema pero naman mas di ba? Meron tinatawag na human rights. O pagka nilagyan mo ng ipin, human rights naman magko-complain. Hindi, dapat lang, sundin lang yung yung tamang proseso. Yan. Mamaya, basahin natin itong mga komento. Naku, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Patuloy na sumusuporta sa mga... Oy, pakishare nyo ang aming live episode din. I-share nyo ang aming live episode sa itong fanpage namin, Double R, sa Radyo Bandido. Okay, oras na. 10:29 na, Kuya Ruel. Siyempre, Sopetec. Patok na patok ngayon yan ang lahat ng kanilang appliances, lalo na itong mga electric fan. Actually, nagkakaubusan ng electric fan ngayon. Kaya medyo hirap sila sa manufacturing sa Bulacan. So, binamadali na 24 hours ang production. Kaya pala, mahalaga ngayon dahil sa sobrang init na naranasan natin ngayon. Okay, sa ating pagbabalik ngayon, basahin natin ng mga nag-comment, nag-react, mga kanilang opinion dito sa ating tanong na lumala na ba ang krimen? Malala na nga ba ang krimen sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr.? Yan. Sa aming pagbabalik at balikan ulit natin mamaya ay yung sinasabi natin doon sa issue ng DSWD scam dyan. Hindi naman scam, siguro DSWD issue dyan na paglabas ng pondo ng
Against the will. Against the will. Na, dahil hindi nila alam kung saan nila ibibigay ba. Kanina ba to? Oo. So, alam mo, 25M yun, ha? Saan ko natuto yung against the will? Against the will, ano yun? Sa kanta yun, ha? Okay, sa aming pagbabalik, ha? Wag ko kayong alis. Sandalin-sandali naman po. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, kayo pa rin nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido dito sa DCRJ 810 AM, DCRJ TV. Okay, 10:32 na po ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng BTS. Yan, Blue Top Shirts 100% cotton ni Eggy Ben. Mabibili nyo sa lahat ng mga pinipiling stores, lalo na dyan sa Baclaran at sa Divisoria Market. May panawagan si ating kaibigan sa Teresita Angsin ng Movement for Restoration, Peace and Order. Sabi niya, please don't circulate these photos of the dead. Have some sensibility. What if tatay nyo yan? Do not victimize the family all over again. They have suffered enough. Kasi parang may yung kay body ni yung gruesome na picture ni victim ni Anson Cue. Na nakapost ba Kuya Ruel? So tama naman ho ang panawagan ni Madam Teresita Angsi na wag na nating ipakalat, parang di ba? Parang wag ka na mag-add ng another, insult pain, added insult to injury, parang gano'n. Tsaka parang double dead na nga no? No. Tama naman na maging sensible ho tayo sa mga ganyang issue. Lalo na yung mga litratong na gruesome, no. Kumbaga actually sa newspaper bawal yung mga ganyan naalala ko yan, nag-editor tayo. Baga very siya, pag may wording doon na yung picture gruesome talaga na hindi dapat pinapublish. It's a big no sa journalism yan. Nakisuy daw. Daw natin si Father Fred at si Sister Telma ng happy anniversary, more loving years to celebrate. Happy birthday kila Romel Correa at Justdado Galang. Happy birthday po. Mga BDTAO alumni. Pakibati din si June Lustre ng happy birthday, happy viewing at listening sa Payungayong Clan, Vicente Clan, Pangan Clan, daming clan to. Happy birthday kay Kuya Henry, sa lahat ng mga Taugama Fee sa buong mundo. More power to Task Force Marketing CEO June Manliklik of San Luis, Pampanga. Okay. Nasa live pa rin ba tayo? Nasa live naman tayo, no? Sa FB live pa rin tayo.
at sa YouTube. Ayan. Okay, basahin natin itong mga nagkomento sa aming tanong na sa tingin nyo ba lumalala na ang krimen sa ating bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos? Sabi ni Cielo. Oo raw, lumalala na. Hindi ko alam kung bakit lalo itong musbong. Sabi niya. Baka sa social media lang yan, pero baka mga isolated cases lang mo yan. Si Net, sa aking opinion, never naman nawala ang karahasan. Maging alerto na lang. At si Vanessa, ating suko, true, marami pa, pero kung ikukumpara dati, mas maraming krimen noon. Oo nga naman. Ba, kung titingnan natin. Si Bohol Bundukan, yes, panahon natin ngayon, kailangan talagang bantayan ng mga kapulisan. Oo nga naman. At si maraming salamat kay Pia, kay Beatrice, kay Jo Zamora. At kay basahin natin tong kay June Vicente, ating suki diyan sa Kalumpit, Bulacan. Kuya Roy, masyadong bulas lamang ang media. Bulas, malaki. Bulas, malaki kasi bulas, Bulakenyo to eh. Di ba malaking bulas din? Malaking size. Malaking size. Masyadong bulas lang lamang ang media, sabi niya. Batagang Bulakenyo eh. Mas malaki nung nakaraang administrasyon. Pinagtakpan lang. Si Darwin Rogero, sabi niya not true. Yun lang kasi hindi na-highlight ng mga DDS ngayon. At si Manuel Loyola, hindi lahat ng trending sa social media about sa krimen ay totoo. Totoo naman. Kaya nga yung mga fake vloggers napagalitan napagalitan. Abante. Napagalitan na. Ang maganda yung na talagang nabubuksan na ano ba ang kaibahan ng free speech, the right to express. Tsaka sabi nga, dahil nga hindi naman absolute yung freedom di ba? Sinasabi nga natin na pwede kang gumalaw dyan, pero pag may tatamaan na, hindi mo nakarapatan yun. Kung sunugin mo bahay mo, pero may nadamay na iba, hindi mo nakarapatan yun. At saka siyempre, nagkikreate ng usok yun. So, di ba, pollution. So, bawal din. Si Almira Lopez, lahat ng nakikita sa social media, sa TV, kundi patayan, aksidente. Kasi yun lang na-highlight natin. Parang na-normalize natin. Normalize lang diba? Pero dapat minsan kalahati rin good news. Kasi pag sabi nga doon sa Singapore, Kuya Ruel, yung balita nila doon, yung krimen nila, napakaliit lang yung story nila doon. Hindi nila ina-highlight. Kumbaga, 2 paragraph lang. Kung may nangyaring insidente na, pero yung balita, yung puro good news na. Empowerment, mas marami. Yung puro good news na. Good hindi, news, yung mga krimen isolated, hindi na highlight, hindi ginagawang headlines. So, nakukondisyon kasi yung utak na rin. Tama. Mga tao. Sabi ni Irene C. Irene C, kamusta na dyan sa De La Rosa ba yan, Kuya Ruel? Yes, sabi niya, lumalala na raw. At si Janet C. Magkamag-anak ba to si Irene C. At si Janet C. Yes, it's a very obvious. I just wish he will be impeached o toppled. Sino yung pinarinig? Impeached and toppled. Sabi ni Janice. Galing si Janice. Pero wala namang exclamation point ko yung Roel. Yan ba? Banggalin natin. Basahin na natin iba pa. Si Enrique Vista, sabi hindi po mas malalayan sa mga nakalipas na administrasyon. Naulit lang ngayon. At si George Bicong, sobra raw. Sobra. Ayan lang naman yung binabasa namin sa inyong mga komento. Okay. Anong kamag-anak ba ni nung Anson Cue, Kuya Roy, namatay na ng may-ari presidente ng Mercury Drug, no? 'Di ba? Nakikirami din tayo ron. Nakikirami kami. Pero yun naman natural death naman. Si Vivian Ke, ng Mercury Drug. Siya ba ang president at CEO ng Mercury Drug? Okay. Sabi nga ni Mark Torres, di natin alam kung ano ang totoo. May mga nagsasabi bumalik na naman at ayos na naman sa datos ng PNP ay bumaba. Kaya ang aking payo ay palaging magdasal na dahil ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Tagang religyoso to si Mark Torres. Good morning. Ang tumataas po ay ang rating ng Double R.
dito. Sabi ni Mababa nga eh. Cornelius Kaya siya Vicente, yung aming live episode ngayon. Siya ba nag-comment yan? Sabi ni Cornelius, ayun, binabasa ko lang. Binabasa mo lang ba? Yun daw ang tumaas ngayon. Ang rating ng daw wala. Thank you. Thank you. Palagalapin nyo yan para dumami rin ang ating mga sponsor at mga supporter sa atin dito. At taklikin nyo lahat ng buong programa dito sa DCRJ. Yan. Tayo naman parang Ricky. Magkaroon tayo ng yung iba kasi gumagawa ng content para dumami ang viewers, di ba? Kami talaga ang at aming mission vision siyempre mag-deliver kami ng true and honest news. Bawal nga ang fake news. Okay. Bine-verify may muna views natin. o wala, okay lang. Basta yung naibigay natin, yung totoo, yung tama. Tama. Pero dito fake news, itong TOB. The overall vanity for color hair. Yung hair color yan. Na yan, maganda yan. Ha? Dapat sabihin mo kay Boss Ken, magpadala rito at mapabahagi natin sa mga kaibigan natin dito sa DCRJ. Di ba? Kaya, para maiba naman. Ikaw ba yan? Dahil yan sa TOB. Baka mamaya Kami, mga kababayan tayo rito. Kaya pasubok mo yan. Sabihin mo kay Boss Ken. Interviewin natin yung mga kulay ng buhok na mga model. Yeah. Sige dito. At siyempre yung produkto hindi para ako interested doon. Ari ko sa to. Sabi ni Delia Cabrera, yan din asko. Baka nadidepress if ka mag-anak. Yan. Sabi ni Charles Tew, yan, basta nangyari ngayon, dumalala naman ang krimen, bumabalik na naman ang kidnapping, pati na laglag bala sa airport. Pero nagtataka ako, ba't kidnapping hindi na siya bata. Okay. Yes, words lang na. Okay. Anyway, balikan na uli natin itong sinasabi natin sa DSWD na 25 million. Ano mo ba, Kuyang Roy, kung saan winidraw? Saan? Siyempre, sa isang bangkong pagkakatiwalaan at government institution. Talaga? Yung perang 25M na nirelease ng DSWD. Dito lang yan sa may bandang Metro Manila. Sa Land Bank. Of the kasi yan na talaga doon dyan dumadaan yung mga pera. Obvious na. Sa Land Bank talaga. No? So, from cheque, sila yung magre-release ng pera. Ngayon, ang tanong, sinong tatanggap? Ayun ang kine-question ngayon. Hindi pag ikaw tumanggap, pag may nangyari dyan, ano mo yung accountability? Ang sabi ng mga ilang empleyado, may tatanggap daw. Tao. Siyempre. Ba't tao ang tatanggap? I mean, dapat, institution din. Oo. Di ba? Kasi, di ba, ibibigay yan sa isang project. Yan. Doon mo dadalhin. Sa isang kunyari. Di ba ka-project din yung tao? pina-project yung tao. Kasi nga, eleksyon na. Baka for cloning yun. For research and development. Ang laking halaga ho yan, na 25M na possible ang hinala nila gagamitin to sa eleksyon. At ang masama nga rin dito, wala kasing itemize hindi alam kung saan dadalhin. Saan paggagamitan. Yan, in particular. So, kung pupirma ka, kaya nga tinatakot at may hawak tayong letter ko yung Ruel na pwede silang kakasuhan sila ng insubordination pag hindi nila kasi hindi ka sumunod doon sa nakakataas sa'yo. Yeah. That's insubordination. Insubordination yun. Panawagan natin sa civil service, tama ba itong ginagawa? Kasi kung alam ko sa sundalo lang yun na obey first before complain. Diba? Diba? Paano kung sinabing tumulong ka sa tsaka ka mag-complain? So, you obey and you cannot complain. Kasi ka na? Patay na. Tigo ka na. Yan ang issue nating sa amin yun lang nakuha yan at sana paging kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Muli, alam mo matinong tao tong opisyal, isa sa mga matinong taong opisyal ni BBM yan, si dating mayor ng Valenzuela, si Rex Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian. Alam kaya niya to na itong 25M na cheque na pinapipirmahan sa mga empleyado ng yung taga-release na DSWD, assign na release ng DSWD para i-withdraw yung 25M sa Land Bank of the Philippines. Tapos ibibigay lang sa
ilang personalidad, oo. Hindi sa proyekto. So, parang sinabi possible mo, na gagamitin sa election ngayong May 12 election. So you spent 25 million in one day. Yung isa 125 in 11 days. So mas matindi kasi yun 125 divided by 11 days. Pero sa tingin ko hindi naman niya gagamitin sa ano. Gagamitin na niya hanggang May 12 election. Matagal pala. Tagal-tagal din. Kaya na wala hindi basta-basta dapat maglabas walang ng pondo. Item, gano'n. Kung saan Walang paggagamitan, description, 'di ba ganun 'yan, 'di ba Kuya Ruel? 'Di ba? Baka paggagamitan niya 'yan, pupunta yan sa Creative Nail Salon. Mahal naman magpagawa dyan. Murang-mura lang naman dyan, di ba? Affordable naman sa Creative Nail Salon, kaya, di ba? Sa Scout Alcaraz. Gusto mong baguhin yung buong pagkatao mo, pagpunta mo dyan, paglabas mo, artista ka na. Ayan. Pero, ang gagastusin mo lang, 2,000. Ayan. Tawagan nyo sila sa 0927-395-31 at 0 para sa inyong appointment o iba pa gusto nyo pagawa. Yung Creative Nail Salon sa malapit sa Banawe, Quezon City. Okay. Galit nga si Joso Mora. Ano sa amin ni Joso? Halos wala naman pagbabago kahit sinong presidente. Aha. Ganun pa rin ng krimen ang nangyayari kahit sino pa man ang paging nakaupo. Diba? Parang may kanta to, nothing's gonna change, man. Okay, basahin uli natin itong iba pang, ang dami pala talaga. Ang dami sangkatutak. Maraming salamat sa mga nagkomento Si Marge sabi niya, yes, malala na ito. Mga show nga na kiniklaim na wala ito kumpara sa nagdaang ADMI. Aba, may balak, higitan pa ba? Kumbaga pataasan ba sila? Si Christy Largo, suki rin natin to si Trupo, sabi niya, napakadaming nangyayari sa bansa. Siguro kung talagang active ka sa social media, masasabi mong gano'n no? Maraming krimen, no? Sabi ni Merlinda Abalencia, yung sinasabi natin creative loss. Saan daw ba yan? Tatanong ba yan? Hindi, Nail and Last Salon. Sabi niya, sana all artistahin kapag nagpunta dyan. Gusto mo? Subukan mo? Oo, ma'am. Sagot kita. Sagot ka na. Libre. Oy, si Ma'am LB, kamusta na ang apat na sikat? Si Ma'am LB Trabado, sabi niya, wala naman po sa presidente ang pagdami ng krimen. Kahit sinong presidente, sabi nga, ganyan pa rin. Kung hindi bait ang mga tao, dapat tayo mismo magsimula sa pagbabago. Sinagot naman siya ni Renato. Ano sabi? Mas mahirap pa po yung Duterte. Mahirap pong mga lakad sa gabi. Okay. So, yan yung mga komento lang. Oy, kamusta ka na, Tita LB? Kaya magpapapansit kanton at saka ng ano yan? Masarap yun yung belly. Ayun. Oo, sarap. Ang dami talaga. Si Marlon Montreal, sabi niya, lumalala na pati mga addict sa nagsimula magbago. Nagbabalik loob sa droga. Nagbabalik loob sa droga. Sino to? Si June Romel, sabi niya, oo. Yan mga sagot nila. Okay, sa ating live, Kuya Ruel, anong sabi niya, Mami Juliet Uy, talaga sagot mo punta ako dyan sa salon na yan. Oo, Mami, punta ka anytime, wag lang Monday, sarado. Sarado ba sila pag Monday? So open nila is Tuesday hanggang Sunday from 10 a.m. to 9 p.m. Yan. Bakit ba usually ibang napapansin ng mga Chinese businessman pag Monday sarado sila? Yan. Bakit? Hindi, sa mga beauty kasi siyempre kasi pag Lunes hindi priority ng mga tao na magpa-beauty. Kasi di ba kaya nga sabi Manic Monday. So medyo matrabaho yan kasi tamad yung tao kakapasok tikim lang ng pahinga papasok na. So sarado sila pag Monday
para sa kalaman ng lahat, sarado sa pag Monday. Oy, Kuya Roy, batiin natin ang bagong hepe ng Manila Police District si Police General Benigno Leonod Guzman. Siya ang bagong talagang Manila Police District Director. Pinalitan niya si General Arnold Tomas Ibay na ngayon ay officer in charge diyan sa Negros Island region. Si General Guzman dating nakasign yan sa office ng PNP chief kay General Marbil. At PNPA pala siya, hindi siya PMA class PNPA class 96 na may degree ng public safety. At maganda ang track record pala ni General Guzman. Welcome ho sa lungsod ng Maynila. Pero nagtataka tayo, may election ban sa mga pagpapalit. Siguro may exemption dito. Kasi pagka lapit ng election, bawal. Actually, election period, bawal. Pero siguro may exemption dito kung bakit napalitan. Ayan, siya na ho ang bagong Manila Police District Director, si General Benigno Leonod Guzman. Ayan, congratulations po. Sana. Si John Reyes, siya naman pa rin ang presidente ng Manila City, Manila Police District Press Corps. Yeah. Si John Reyes. John Reyes. Yeah. Iba yung okay. Oy, Kuya Roy, it's 10:51 na. Ikaw ba sa tingin mo ba? Sa tingin mo lang ano malala na ba ang krimen sa ilalim ng Tito Bongbong mo na yan? Hindi, sa tingin ko naman kasi depende yan sa perception ng tao Actually, minsan may politika di ba? Pagka bata mo, hindi mo tinitingnan, di ba? Close eyes ka. Pero pagka against ka doon sa presidente, ang daming krimen. Di ba? Pero siyempre, ang importante dyan, tignan mo yung datos. Di ba? Yung datos, yan na talagang magpuprove na kung totoo hindi. Data? Oo. Okay, bago yan may kaibigan natin to si Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of the Civil Defense naman. Sabi niya, although hindi naman siya nanakot nga, sabi nga niya sa isang press con, may 30 to 50,000 residente sa Metro Manila ang posible raw na masawi pag dumating ang Big One. So, kung babala niya, tibayan mo yung mga structures mo. Kaya pala yung iba nakikita natin, talagang inaayos nila. So, kailangan yung mga structural engineering. Engineers pala. Engineers. Dapat bigyan ng seminar. At may inspection din ng mga ng mga local government na units, yung mga gusali na nakatayo sa kanilang. Kasi nakita mo yun sa Thailand, di ba? Mabuti, hindi pa nga natitiran Kino-construct pa lang, ilang palapag yun. Gumuho na. Mabait pa rin ng Diyos. Alam bakit? Kasi dahil pag may tao na yun. Oo, hindi niya inalaw na magkaroon ng maraming nakatira. Diba? Sabi naman ni Yusek Nepomuceno, hindi na niya tinatakot. Yun na yung parang approximate, just in case. Kaya dapat gumawa ka ng mga precautionary measures para hindi mangyari yung mga gano'n. At yung lindol talagang hindi mo inaasahan yan Hindi katulad ng bagyo, may mga weather forecast, pero pag earthquake hindi wala ho di ba? Sa kanang akin naman, sa ating tanungan, sa tingin ko, hindi man naman Kuya Roy, di ba? Parang kung magbabasa ka naman sa social media, mas marami nga sinasabi nung isang komento, mas maraming kabote riders. Kaya sa krimen, sa tingin ko, isolated cases lang. At dapat pansinin pa rin natin yung nangyayaring mabuti. Na mga good news, Huwag nating ibenta yung mga bad news. Huwag natin dagdagan at huwag natin dagdagan yung mga fake news. Kasi yun talaga nagpapakalat. Huwag mo patronize yan. Unfollow nyo yung mga vlogger na yan na parang wala nang kita sila dyan. Kaya meron na isang bumaliktad na, di ba? Si Pebos na umamin na tinuturo na nga na ang
nagpakanaraw si Attorney Harry Roque, dating spokesman ng Malacanang. Pero kinasuhan na ng NBI ang mga papakalat yung pulburon na video na yun. No. Na Kasi ako nakita ko yun pala. Ang layo ng mukha Layo naman. Sobra. Di ba? Siguro bulag lang ang pwedeng magsabi na At sabi naman niya, i-alter daw talaga, hindi daw, kaya hindi naniwala yung si Vicente Cunana alias Pebbles. Pebbles, ang ganda pa. Yan. So, yan, bawal na bawal tayo at hindi tayo dapat magpakalat ng mga maling balita na yan dahil nakakasira yan sa reputasyon, sa ekonomiya, at sa pananaw ng isang nanonood na akala niya totoo pero hindi totoo yun. Yan. Okay, bumunot na tayo Kuya Red sa oras na 10:55 Yung lahat ba ng mga nagkomento na yan? Oo. Nilagay mo na ba yan? Nilagay ko na. Okay, sige. Sasagutin ko lang si Mami Julie. Anong sabi? Sabi niya kung pupunta daw siya. Sabi ko, sige, sagot ko. Ayan sinagot ko na. Dapat pala, ginagalit ka. Tatlo. Okay, itong mga 3 winners ng aming papremyo. Uy! Irene C. Kababati lang Kamusta ng De La Rosa? Si Gabriel Gumapo at ang pangatlo, direct message nyo lang kami sa aming fanbase, yung Double R po sa Radyo Bandito, pakipollow nyo na rin. Si Janet C. Magkasunod na komento, magkasunod pa silang nanalo Kuya Roel. Janet C, si Irene C at si Gabriel Gumapo. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage para sa inyong prizes. Yan, Kuya Roel. Napakaaga pa Kuya Roel baka meron ka pang pabati dyan Napakaaga pa para tayo magpaalam Siyempre, yung mga ngayon malapit na di ba? Holy Week. Oo nga pala, ingat po. Live pa rin tayo sa susunod na Sabado, live tayo. Sabado de Gloria. Kaya kung wala sila, siyempre wala silang mapanood. At wala si Ariel dyan. Nandito pa rin tayo. Lahat nandito. Hindi natutulog ang balita. Diba? So, nandito kami sa Sabado, baka akala nyo. So, sa mga walang day off. Pag walang day off. So, yung mga tama yung sabing sermon ng isang pare, imbes na, dahil semana sa atin, punta ng bis, imbes na mag-nilay-nilay tayo dahil yung panahon ng pagnilay sa ating Panginoong, paghihirap ng Panginoong Hesukristo. Dapat doon tayo nakatuon, hindi po simba. Siguro after na, tsaka ka mag-swimming dyan. Actually, may nakausap nga ako dyan. Kaya marami nalulunod may nakausap ako dyan sarcastic sabi ko, alam mo ba, Holy Week ngayon huwag ka naman masyadong para ka nagpipiesta di ba? Alam mo, sabi ko, siyempre, bakit? Si Jesus ba taon-taon pinapako? Sabi ko, hindi ganoon. Respeto yan. Pilosopo masyado. Sa tingin ko, hindi siya Katoliko kayo. Baka ibang religion niya. You have to respect, di ba? The other religions, tama. Maski na hindi mo religion, maski na hindi ka Katoliko, respetuhin mo. Huwag mo ka ganun magsalita. Di ba? Yan, itong parang inaano natin, ginugunita natin yung paghirap niya na para to save, di ba? Yung tayo. Pero sa tingin ko, pag Pasko naman, tumatanggap ng regalo rin yun. No? Yun tatanong sa'yo. Bakit? Araw-araw ba pinanganak si Kristo? Pero araw-araw tuwing Pasko humingi ka ng Pasko. Siya naman si tayo mo. Sabi mo, araw si Kristo, isang beses nang din pinanganak, pero tumatanggap ka ng tuwing Pasko. Kaya, kanya-kanya tayo. Pero respetuhin yung bawat religion. Yes, this coming, this solemn, di ba? Parang, tama. Kaya nga sana imbis na alam natin ng bakasyon nyo, pero magpunta na lang kayo sa inyong mga probinsya, dalawin yung mga kamag-anak nyo. Imbis na magliwaliw kayo. After na siguro, sa tingin ko, kasi may susunod pa namang holiday. Tsaka doon na kayo magpunta. Pumunta tayo ng mga zoo. Huwag na, magtingin-tingin na lang kayo. Hoy, Kuya Ruel, paano pa na nga? Sa lahat mo lang nakikinig sa amin. Huwag kayong kalimot na mag-tune in sa amin every Saturday, 10 to 11 a.m. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at nakinig sa aming programa. Sana samahan nyo ulit sa susunod na Sabado. Muli, tandaan po natin, mas manatili tayo. Gumawa na mabuti. Mabuti kesa tama. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Good morning. Happy weekends po. Hi. Good morning, Benice. Ang programang ito ay hinatid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal.
The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.